Minsan, may darating na moment sa buhay mo na parang tahimik lang. Pero malaki ang ibig sabihin. Hindi promotion, hindi bonus, hindi malaking sweldo. Isang araw, bubuksan mo lang ang banking app mo. Tapos, makikita mo ang number na matagal mo nang hinihintay. 50,000 pesos. Hindi milyon, hindi life-changing na halaga. Pero para sa maraming tao, malaki na yan. Kasi kadalasan ang 50k hindi lang pera. Ilang buwan ang pagtitipid. Mga pagkakataong hindi ka bumili, mga araw na pinigilan mo ang sarili mo. At kapag nakita mo na finally na umabot ka doon, may dalawang bagay na pwedeng mangyari. Yung una, tahimik lang. Parang proud ka sa sarili mo. Pero yung pangalawa, doon nagsisimula ang problema. Kasi maraming tao ang hindi nawawalan ng pera sa simula. Nawawala ang pera kapag meron na silang naipon. Napansin ko to sa maraming tao. Hindi sila nahihirapan mag-ipon ng unang 10k. Hindi rin ang 20k. Minsan nga nakakaya pa ang 30k. Pero pagdating sa bandang 40 o 50,000, parang may kakaibang nangyayari. Biglang bumabalik sa zero. Hindi dahil tamad sila. Hindi dahil hindi sila marunong. Ang totoo, natural itong mangyari. Kasi may psychological shift na nangyayari kapag may ipon ka na. Kapag wala kang pera, simple lang ang mindset mo. Survive, bayad ng bills, konting gastos. Pero kapag may naipon ka na, biglang may bagong tanong na pumapasok sa isip mo. Pwede ko na kaya ang galawin to? At doon nagsisimula ang cycle na hindi napapansin ng karamihan. Hindi ka gumagastos dahil wala kang disiplina. Gumagastos ka dahil pakiramdam mo deserve mo na. At sa totoo lang, hindi kita masisisi. Isipin natin kung paano kadalasang nabubuo ang 50k. Hindi naman yan isang bagsakan. Paunti-unti lang. 1,000 dito, 2,000 doon. Minsan sweldo, minsan bonus. Minsan sobra sa budget. Unti-unti at habang lumalaki ang ipon mo, lumalaki rin ang pakiramdam na may extra ka na. Pero dito pumapasok ang isang malaking psychological trap. Kapag may maliit kang ipon, tinatrato mo itong protection. Kapag malaki na ang ipon mo, minsan tinatrato mo na itong opportunity to spend. Biglang may mga idea. Siguro pwede na akong bumili ng bagong phone. O kaya laptop. O kaya magbakasyon muna. At ulitin ko, walang mali sa mga bagay na yan. Pero may isang tahimik na nangyayari sa loob ng utak natin. Kapag nakita ng utak mo na may 50k ka na, hindi na niya tinitingnan kung gaano katagal mo itong inipon. Ang nakikita lang niya ay available. Parang pagkain sa ref. Kapag nandyan lang, mas madaling kainin. Kaya minsan ganito ang cycle. Mag-iipon ka ng ilang buwan. Aabot ng 50k. May biglang malaking gastos. Babalik sa 10k. Tapos, nagsisimula ulit. Ilang buwan ulit ng pagtitipid. Babalik sa 40k. Tapos, may bagong plano. Babalik ulit sa 15k. At kapag nangyari to ng ilang taon, marirealize mo ang isang bagay. Hindi ka naman talaga walang disiplina. Ang totoo, wala ka lang sistema na nagpoprotekta sa ipon mo. At dito pumapasok ang malaking pagkakamali na ginagawa ng maraming tao. Iniisip nila na ang ipon ay pera na pwede nilang gamitin kapag may gusto sila. Pero ang mas tamang paraan ng pagtingin dito ay ibang-iba. May isang realization na nagbago sa paraan ko ng pagtingin sa ipon. Simple lang siya, pero malalim. Hindi lahat ng perang nasa bank account mo ay pera na pwede mong galawin. Mukhang obvious pakinggan, pero isipin mo, kapag may 50k ka sa savings mo, madalas ang pakiramdam mo ay, may 50k ako. Pero sa totoo lang, hindi lahat ng 50k na yan ay para sa present mo. Ang iba dyan, para sa future mo. Ang iba dyan, para sa emergencies na hindi mo pa alam. Ang iba dyan, para sa mga pagkakataon na wala kang choice. Kapag tiningnan mo ang ipon mo bilang extra money, madali itong mawala. Pero kapag tiningnan mo ito bilang financial defense, iba ang pakiramdam. Hindi mo na siya basta ginagalaw. Parang fire extinguisher. Hindi mo ginagamit dahil lang gusto mong gamitin. Ginagamit mo lang kapag kailangan talaga. At dito nag-iiba ang mindset.
Ang goal ng unang 50k hindi para gastusin. Ang goal ng unang 50k ay para hindi ka bumalik sa zero. At kapag naintindihan mo yan, biglang nagiging mas malinaw ang next step. Kung may 50k ka na ngayon, may isang simpleng bagay na pwede mong gawin na malaki ang epekto. Huwag mong isipin na ito ay available. Isipin mo na ito ay untouchable line. Parang may invisible rule. Kapag umabot ang ipon mo sa 50k, hindi ka na bababa doon. Kung may dumating na emergency, pwede mong gamitin. Pero kung gusto mo lang bumili ng bagong bagay, hindi doon manggagaling. Alam kong mahirap ito kasi ang utak natin mahilig mag-justify. Matagal ko na rin naman pinag-ipunan to. Reward ko naman to sa sarili ko. At again, walang mali sa pagre-reward sa sarili. Pero mas maganda kung ang reward ay manggagaling sa future income, hindi sa past discipline. Kasi ang ipon mo, iyon ang bunga ng mga araw na pinigilan mo ang sarili mo. Mga araw na hindi ka sumabay sa gastos ng iba, mga araw na nagtiis ka, kapag ginastos mo agad ang bunga ng disiplina mo, parang binura mo rin ang progress. Pero kapag pinrotektahan mo ang ipon na yon, may kakaibang nangyayari. Unti-unti kang nagkakaroon ng financial breathing room. Hindi ka na agad kinakabahan kapag may unexpected na bayarin. Hindi ka na agad natataranta kapag may nasira sa bahay. At mas importante, nagbabago ang relationship mo sa pera. Hindi na siya laging kulang. Hindi na siya laging hinahabol. Unti-unti, nagiging tool na siya na tumutulong sa iyo. At dito nagsisimula ang totoong pagbabago. Hindi sa laki ng sweldo, hindi sa dami ng sideline, kundi sa kakayahan mong protektahan ang perang matagal mong binuo. Kung tutuusin, 50,000 pesos hindi naman ganon kalaki. Sa panahon ngayon, pwede itong mawala sa isang malaking gastos. Isang hospital bill, isang repair, isang desisyon. Pero sa ibang paraan ng pagtingin, malaki rin siya. Kasi ang 50k ay madalas simbolo ng isang bagay. Patunay na kaya mong kontrolin ang pera mo kahit kaunti. Patunay na kaya mong maghintay. Patunay na kaya mong mag-isip ng mas matagal kaysa sa isang sweldo. At kung narating mo na ang puntong iyon, malayo na rin ang narating mo. Ang susunod na challenge, hindi na kung paano mag-ipon, kundi kung paano hindi sirain ang ipon na ginawa mo. Dahil sa pera, ang pinakamahirap hindi ang magsimula. Ang pinakamahirap ay ang manatiling consistent kahit walang nakakita ng progress. Pero tandaan mo rin ito, hindi mo kailangang maging perpekto. May mga pagkakataon na magkakamali ka rin sa pera. May mga desisyon na babalikan mo at iisipin mong sana hindi mo ginawa. Normal yan. Ang mahalaga, unti-unti mong naiintindihan kung paano gumagalaw ang pera sa buhay mo. At habang mas naiintindihan mo iyon, mas nagiging kalmado ang mga desisyon mo. Mas nagiging malinaw ang direksyon mo. At doon nagsisimula ang totoong pagbabago. Hindi sa isang malaking kita, kundi sa maraming maliliit na desisyon na pinili mong gawin ng mas maingat kaysa dati. Kwento muna bago pera. Dahil sa bawat maliit na desisyon sa pera, may kwento ng pag-angat.